Mahalagang kasanayan sa pagkatuto o most essential learning competencies na ipaliliwanag ang konsepto ng komunidad. Magandang araw mga bata! Ngayong araw ay maituturo ako sa inyong awitin na may kaugnayan sa ating leksyon ngayong araw. Sa ating pagsisimula ay atin munang pakinggan ang awitin. Ako'y isang komunidad. Ako'y isang komunidad. Ako'y isang komunidad. Ako'y isang komunidad. At dahil ito ay inyong napakinggan, maaari nyo na itong sabayan ng may kilos at galaw. Ako'y isang komunidad. Ako'y isang komunidad. Ako'y isang komunidad. Ako'y isang komunidad. Ngayong araw ay ating pag-aaralan ang konsepto ng komunidad, unang quarter, unang linggo, part 1. Ngayong araw ay ating tatalakayin ang kahulugan at mga bumubuo sa komunidad. Ito ba ay madalas ninyong makita sa inyong kapaligiran? Ang mga sumusunod na mga larawan ay inyong matutunghayan sa pagpapatuloy ng ating pag-aaral. Bilang pagsisimula, atin munang alamin ang kahulugan ng salitang komunidad. Ang komunidad ay binubuo ng pangkat ng mga tao na naninirahan sa isang pook na magkatulad ang kapaligiran at pisikal na kalagayan. Alam mo ba na ang Barangay Maysan sa lungsod ng Valenzuela ay isang komunidad? Atin namang alamin ang mga bumubuo sa komunidad. Maaari mo bang alamin ang nasa larawan? Tama, ito ay pamilya. Ang pamilya ay binubuo ng nanay, tatay at mga anak. Ang pamilya ay ang pinakamaliit na unit ng komunidad na matatagpuan sa loob ng tahanan. Pamilyar ba sa iyo ang nasa larawan? Tama, iyan ay paaralan. Ito ang paaralan. Ito ang lugar kung saan hinuhubog ang kaisipan ng mga mag-aaral. Dito ay tinuturuan silang magbasa, magsulat, magbilang at ng kabutihang asal. Nakapunta ka na ba sa lugar na ito? Iyan ang munisipyo o bahay pamahalaan. Ang munisipyo o bahay pamahalaan ang namamahala sa kaayusan, katahimikan at kapayapaan ng isang komunidad. Ikaw ba ay madalas pumunta dito tuwing araw ng linggo? Mainam kung ganun. Simbahan. Ang simbahan ay lugar kung saan sama-samang nananalangin
ang mga tao. Ikaw ba ay nagkasakit at dinala sa lugar na ito? Ospital. Ang ospital ay lugar sa kung saan ang mga mamamayan ay maaaring magpakonsulta ng kanilang karamdaman. Ito rin ang nangangalaga sa kalusugan ng mga mamamayan at nagbibigay ng gamot at bakuna. Ikaw ba ay natutuwa tuwing pumupunta sa mga lugar na ito? Mainam kung ganon. Ito ang pook libangan o palaruan. Ang pook libangan o palaruan ay isang lugar sa komunidad na kung saan ay nagsasama-sama ang mga tao upang makapaglibang kasama ang kanilang pamilya. Madalas ba kayong pumunta dito kasama ang inyong ina? Pamilihan. Ang pamilihan ay lugar kung saan namimili ng mga pangunahing pangangailangan katulad ng pagkain. Ating nang tignan kung inyong naunawaan ang ating tinalakay sa araw na ito. Inyong tukuyin ang larawan kung anong parte ito ng komunidad. Una, tama, ito ay pamilya. Ikalawa, tama kang muli, ito ay simbahan. Ang ikatlo kaya, tamang muli, palaruan. Pang-apat, magaling, ito ang paaralan. Pang-lima, tama, ito ay pamilihan. Ang ika-anim kaya, magaling, ito ang munisipyo. Ang ikahuli kaya, magaling, ito ang ospital. Ngayong araw ay ating nalaman ang kahulugan at mga bumubuo sa komunidad. Mga bata, ating tandaan, ang komunidad ay binubuo ng pangkat ng mga tao na naninirahan sa isang pook na magkatulad ang kapaligiran at pisikal na kalagayan. At ang komunidad ay binubuo ng pamilya, paaralan, munisipyo, simbahan, ospital, palaruan, pamilihan, at iba pa. May ibang komunidad na hindi lahat makikita ang mga ito. Bilang pagsusulit ay sagutin ang mga sumusunod. Ilagay ang inyong sagot sa isang malinis na papel. Panuto. Gumuhit ng masayang mukha kung ang pangungusap ay nagsasaad ng tamang pahayag at malungkot na mukha kung mali. Una, ang komunidad ay binubuo ng pangkat ng mga tao na naninirahan sa isang pook na magkatulad ang kapaligiran at pisikal na kalagayan. Ikalawa, ang komunidad ay hindi binubuo ng pamilya. Ang simbahan ay parte ng isang komunidad.
Ang pamilihan ay hindi parte ng isang komunidad. Ang paaralan ay bahagi ng isang komunidad. Susi sa pagwawasto. Tandaan, ang katapatan ay isang magandang asal na dapat laging ugaliin. Checkan mo na ba ang iyong pagsusulit at nakita ang resulta? Kung ikaw ay nakakuha ng 5 puntos, magaling! Bigyan ang iyong sarili ng 3 palakpak. Para naman sa mga bata na nakakuha ng 3 hanggang 4 na puntos, pagbutihan pa. Bigyan din ng iyong sarili ng 2 palakpak. Para naman sa mga bata na nakakuha ng 2 puntos pababa, ay huwag malungkot. Pagkos ay bumawi na lamang sa susunod. Bigyan din ng iyong sarili ng 1 palakpak. Marami ka bang natutunan ngayong araw? Hanggang sa muli mga bata, maraming salamat sa inyong pakikinig. Paalam!